Lola, di ba sabi ni tatay, ngayon daw siya uuwi? Pero hapon na, wala pa si tatay. PJ apo, siguradong papauwi na yon. Pero Lola, kapag umuwi po noon si tatay, tanghali pa lang nandito na siya. Bakit ngayon? Hapon na wala pa siya. Nag-aalala ako kay tatay. Huwag kang mag-alala apo. Sundalo ang ama mo. Kayang-kaya niya ang sarili niya. Eto yung bahay namin. Ito? Maliit lang pala. Medyo pero maayos yan. Inay. Oh, PJ, ayan na pala yung tatay mo. Inay. Inay. Magandang hapon. Mana po? Nay, si Kiana. Kasintahan ko. Ano na naman to, Samuel? Pang ilang babae na yan? Nay naman. Alam mo namang wala akong asawa. Si Kiana, siya na ang gusto kong mapangasawa. At yung mga inuwi ko rito dati, wala yun. Sa madaling salita ano lang yun pling-pling lang yun. Pling-pling? Nay, magandang hapon po. Magandang hapon. Tay? Oh, PJ. Gwapo pa rin talaga ang anak ko. Siyempre naman, tay. Sino siya? Siya na ba yung kapalit ni nanay? Oo, siya na yun. At hindi na mag-uuwi si tatay ng ibang babae rito. Siya na lang ang bago mong nanay. Pero bakit? Parang ang bata pa niya. Ilan taon na po kayo? 22. 22? Anak ng... Ano ba naman to, Samuel? Malapit ka na magretiro. Tapos, nag-uwi ka pa ng ganyan kabata? Ay parang anak mo na lang yan. Ano ba naman yan, Nay? Magaganyanan na lang ba tayo? Ano? Tatanggapin niyo ba kami rito sa bahay? Sige na. Pasok na. Hindi makapaniwala ang batang si PJ dahil pang ilang babae na yon na inuwi ng tatay niya. Ang tatay niya ay isang sundalo. Matanda na sa serbisyo at malapit na rin magretiro. Isa siyang single father dahil ang nanay ni PJ matagal nang pumanaw. Pumanaw ng dahil sa sama ng loob sa kanyang asawang babaero. Sa araw na yon, nagkasundo-sundo sila na doon muna titira si Kiana upang makasama ni PJ at ng lola nitong si Rita. Sigurado ka ba, Kiana, na okay ka lang dito? Alam mo namang babalik na ako sa destino pagkatapos nito. Okay lang yun. Di ba nga, tumakas lang ako rin sa amin. Oo nga pala. Inay, inaasahan ko na hindi makakatikim ng pangmamaltrato rito yung mapapangasawa ko, Inay. Ikaw naman, Samuel. Kailan ba ako ng maltrato ng babaeng inuwi mo rito? Ang sakin lang naman, ang gusto kong mangyari, siya na yung huling babaeng iuuwi mo rito. Makakaasa kayo dyan. Talaga, tay? Wala nang iba? Siya na ba bago kong nanay? Siya na, PJ. Maniwala ka sa akin. Pare. Teka lang, may kalaban. Pare, balita ako dumating ka, pare. May dala akong alak, tsaka pulutan, yung paborito mong bibe. Pare. Sino ka? Anong pare? Pare naman, kaunting lamig ako to. Ha? Ikaw pala yan, Turo. Kamusta ka na? Eto pare, na-miss na kita eh. Uy! May bago na akong kumari Mare, Turo nga pala. Kiana.
Pare, saan mo ba nadampot ng batang to? Pare, magiging asawa ko yan. Pero pare, parang mahigit kalahati yata agwat. Pare, hindi nakikita sa edad yan. Nasa puso yan pare. Ang tanong, siya na kaya talaga? Baka naman pare, wag naman sana. Pare, sigurado na ako dyan. Oh, kumakain kami pare. Sabayan mo na kami. Nakisabay kumain noon si Turo. At pagkatapos noon, pumunta sila sa likod upang tumagay. Pare, nung huling uwi mo, 1 taon na mahigit. Ilang taon na ba nun si PJ? 12 pare. Ngayon 13 na anak mo. Matanong ko lang pare. Matanda ka na sa serbisyo, ano na bang ranggo mo? 1 talon pa pare. Opisyal na. Aba, tenyente ba pare? O pare. Pare, sana naman pagretiro mo, kilala mo pa rin kami. Kasi di ba, yung mga nagre-retiro, malaki yung nagiging, ano ba tawag doon? Retirement fee. Siyempre naman. May magbabago ba pare? Pero ang gusto ko mangyari, pagkatapos ng pagseserbisyo ko ng mahabang panahon, gusto ko naman makapagpatayo ng sarili kong bahay kasama yung anak kong si PJ at yung bago kong asawa pare. Ganun ba? Maganda yung plano mo na yan pare pero meron pa akong katanungan. Kasi nung nakaraan parang press ka pa nun Parang bagong ihaw na hito. Oo? Oo pare, kaya lang ang napansin ko ngayon, bakit parang naging seryoso ka na? Tsaka ano ba yung nakasabit dyan sa dibdib mo pare? Ito ba? Ito yung sikreto ko pare. Kaya ako nakakaligtas sa labanan. Hindi mo lang naitatanong. Bago pa ako nun magsundalo, may nakilala akong albularyo. Noli ang pangalan ng taong yun. Tapos? Eto pare, pinagkalooban niya ako nito. So medalyon pala yan. Yan ba yung sinasabing San Benito pare. Hindi basta San Benito. Antigo de San Benito pare. Okay. Yan ba sikreto pare? O pare. Ano yun? Baka tricycle lang yung pare o kaya mga motor ng mga tambay rito sa atin. May kalaban pare, sandali lang. Pare, nako baka makatama ka. Hindi, may kalaban Agad na lumabas noon si Samuel. Nagpunta ito sa kalsada upang silipin yun. Nako pare, tricycle nga lang yun, ayun pare huminto. Shh. Pare naman, wala ka sa destino ngayon pare. Walang rebelde rito. Shh, huwag ka maingay pare. May nararamdaman akong kakaiba rito. Sabi ko naman sa'yo pare, yung kapitbahay natin yan. Oo nga no. Pasensya ka na pare. Kala ko kasi kalaban Tara pare, inom tayo. Sige. Pagbalik sa inuman, naitanong ni Turo kung bakit ganon na lang kaalerto ang kumpare. Alam mo kasi pare, sa dinami-dami kong experience, alam ko na yung mga tunog, yung mga galawan na yan. Kaya pare, kahit saan ako magpunta, bit-bit ko ang pagiging sundalo ko pare. Oo nga pare, pero wag naman dito. Walang rebelde rito sa atin. Pare, yung baril mo baka pumutok yan, nakakasapa yata. Aba hindi. Siguradong safe yan pare. Hindi ko pinababayaan yan ibaba kapag ready to fight. Ganun ba? Pare, di ka ba may May nakakahiya pare pero may may ano ba sa English yun? Yung PTSD. Aba, wala ako nun pare. Pare naman,
Huwag mo naman akong sinisigawan. Natatakot ako sa iyo eh. Pare, hindi magandang biro yan ah. Kung ako ay nagkaroon ng war shock, siguradong tanggal ako sa serbisyo. Oo na, sige. Pasensya ko na pare, ubusin na natin to nang makapagpahinga na tayo. Ikaw mukhang may laban ka pa mamaya sa kwarto tsaka pagod ka sa biyahe pare. Naku, wala yun. Kahit isang linggo ko sa bundok, walang tulog, walang kain. Kayang-kaya ko yun pare. Totoo? Oo, nagawa ko na yan maraming beses. Matagal kami sa loob ng kabundukan. Yung mga kasama ko uhaw na uhaw. Gutom na gutom, pagod na pagod. Ako, bali wala lang yan sa akin ang dahil yan dito sa suot kong Antigo de San Benito na to. Ganon ba? Hindi siguro. Ano? Oo pare, bilib talaga ako sa'yo pare. Talagang mahusay ka pare. Kinabukasan, pumunta sila sa ilog para mag-picnic. Nakakita sila doon ng isang grupo ng mga kalalakihan. Naliligo, nag-iihaw ng isda tapos umiinom. Ang daming tao, sino kaya yung mga yun? Baka mga taga rito lang din na nagsasaya, syempre, linggo ngayon. Hoy! At sino kayong nandyan? Teka tayo, anong gagawin mo? Mga kalaban ng mga ito. Uy, mga taga rito yan. Huwag ka makikialam. Alam ko ginagawa ko, mahal. Nilapitan ni Samuel ang mga lalaki. Nalasing na nung oras na yun. Sino kayo? Bakit? Anong ginagawa niyo rito? Bakit? Masama bang uminom dito sa ilog na ito, ha? Samuel? Ikaw naman. Masyado mo naman kaming minamaliit, Samuel. Di mo na ba ako nakikilala? Ako ito, si Manong Oka. Samuel, mukhang naapektuhan na yata ng amoy ng pulbura at ng bala yung utak mo ron sa Mindanao, Samuel. Manong Oka! Akala ko kasi kalaban talagang puputukan ko sana. Pasensya na ho kayo at sige at babalik na ako ron sa pwesto namin. Sige Samuel, sa susunod ay mag-iingat ka na Samuel. Sige ho. Pasensya na ho uli. Halos araw-araw, sa tuwing may makikitang hindi maganda si Samuel, sinisita niya ang mga ito at walang pakundangan na naglalabas ng baril. Hanggang sa isang araw, may nangyaring kakaiba sa kanilang baryo. Balitang-balita ang pagkamatay ng isang lalaki sa loob mismo ng kanilang bahay. Ano? Baka rebelde gumawa niyan. Sandali lang, nasan ba baril ko? Mahal! Saan mo nilagay yung baril ko? Nandun sa bag mo. Teka lang Samuel, anong gagawin mo ron? Inay, sundalo ko inay. Kailangan ako ng mga kababaryo ko. Baka rebelde may gawa niyan, papatayin ko sila. Samuel, may mga pulis na ron. Huwag ka nang makialam. Ano naman? Tropa mga yon. Magpapakilala ako bilang isang militar. Magko-combine kami. Magsasanib pwersa kami. Lalabanan namin ang mga rebelde na yan. Teka tay, huwag kayong pupunta ron. Anak, dito ka lang. And that's an order. Yes sir, tay. Pagtungo niya roon, merong pulis mobil. At nandun din ang mga pulis. May mga mahahabang baril na hawak. Tapos nagpakilala siya bilang isang sundalo. Sir. Sino ka? Sir. Si Samuel ho. Sundalo. Meron ho ba ako may tutulong dito? Kasalukuyan naming iniimbestigahan yung pagkamatay ng lalaki sa sariling bahay. Sir! Baka naman rebelde may gawa niyan. Turo niyo lang sa akin at ako mismo tutugis dyan sa mga yan. Hindi rebelde. Hindi rin malaman kung tao. Baka naman aswang ang may gawa niyan, sir. Malalaman natin kung sino. Sasabihin sa atin ng investigador. Sir,
Alam mo sa amin, sanay namin. Doon sa Mindanao, hindi na namin pa pinagtatagal ang ganyang kaso. Kapag nalaman namin kung saan tumakbo, hinahabol namin. Hindi namin tinitigilan hanggang sa makuha namin ang subject. At kung kinakailangan pumatay, gagawin namin. Teka nga sandali nga, Samuel. Inuutusan mo ba ako, ha? Oo, kilala kita. Sundalo ka. Pero wag mong dadalin dito sa bayan na ito yung pagiging warsyak mo. Wag mo kaming utusan. Ginagawa namin ang lahat ng trabaho namin para masolve ang kasong to. Sir, ang sinasabi ko lang naman, kung kailangan nyo ang tulong ko, magsabi lang kayo. Kung rebelde yan, kahit nag-iisa ako, tutugisin ko sila. Hindi ka namin kailangan. Hindi mo to trabaho. Umuwi ka na lang sa inyo. At isa pa, wag na wag mo kaming utusan at alam namin ang ginagawa namin. Okay. Teka. Ba't may baril ka? Ba natural. Militar ako, sir. Oo nga. Nakasibilyan ka. Mabuti na lang dahil biglang pumagitna yung Kapitan Del Barrio sa kanila na siyang umawat at nagbigay ng katahimikan sa pulis at sa sundalo. Aba nako, hepe. Pasensya na ho kayo, si Samuel yan. Nag-iisang sundalo yan dito sa aming baryo. Alam ko po yun, Kapitan. Ang hindi ko lang gusto rito, parang minamaliit kaming mga pulis. Inuutusan kami. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sir. Ang sa akin lang naman gusto ko makatulong. Pero kung wala naman pala ako may tutulong dito, o di sige. Alis na ho ako. Samuel! Ano yon, hepe? Sa susunod ayoko nakikitang nakalabas yung baril mo pag nakasibilyan ka. Yes, sir. Pag uwi nito sa bahay, mainit na mainit ang ulo. Lintek! Bakit na naman? Hindi ko nakita yung kalaban. Kung nakita ko siya, bubutasin ko talaga yung ulo niya. Bakit ay? Sino ba may gawa? Hindi nga malaman Mahina yung mga pulis na yun. Ako, ramdam ko, aswang ang may gawa nun. Sigurado ako, palibhasa kasi mga yan. Hindi sila naniniwala sa aswang. Dito lang kasi sila sa kapatagan. Kung maranasan nilang mamundok kagaya naming mga sundalo, siguradong maniniwala sila sa aswang. Ako, matagal na ako sa serbisyo. Ilang beses ko nang nakasalamhuha ang mga aswang na nagpapanggap na tao. Kaya alam ko yung amoy at pakiramdam dyan sa mga yan. Ano ka ba naman, Samuel? Pati ba naman mga pulis ginaganyan mo? Bakit? Mahina sila kung ako naging pulis at meron akong ganito, sigurado ako, hindi ako pwedeng pakaang-kaang lang. Masasolve ko agad yung kaso. Tutugisin ko siya kung saan man siya magpunta. Alin? O di sino pa? O di yung salarin. Nako naman, Samuel. Meron ka na yatang warsyak? Wala akong warsyak. Hindi sira ang ulo ko, inay. Tama na nga yan. May kalaban. Si Kapitan. Sinong Kapitan? Pagbukas ng pintuan, ang Kapitan Del Barrio nga ang nasa labas. Kapitan. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Samuel, naku pasensya ka na kanina. Tungkol saan? Tungkol ba ron sa happy na yun? Naku alam ko naman na hindi ka nagpapatalo sa mga ganyan. Talaga? Umawat lang kayo Sasabihin ko sana na mahina sila. Palibhasa mga pulis na yan. Dito lang sila sa kapatagan. Pakaang-kaang lang sila rito. Hindi pa nakakatikim ng battle yung mga yan. Kung magsasalita, akala mo sinong magagaling? Ako, gusto ko lang naman makatulong. Gusto kong masolve agad yung tao. Yung pagkamatay ng tao na yun, tahasan kong sasabihin na aswang ang may gawa nun dahil nararamdaman ko't naamoy ko pa. Samuel, baba mo naman ng konti ang boses mo. At bakit hindi? Kapitan, kilala mo ako.
Samuel naman, mga pulis yun. Hayaan mo na yung trabaho nila. Kung sakaling rebelde man na may gawa nun, di sana nakipag-coordinate sila sa militar dito. Bakit? Militar naman ako ah. Bakit di sila makipag-coordinate sa akin? Kaya kong tapusin yan kahit ilang aswang pa yan. Ay nako, Samuel. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad sa nangyari kanina. Ang hirap kasi sa'yo, Kapitan. Masyado ka nakikialam. Alam mo, nag-uusap kami ng pulis na yun eh. Bigla ka nalang gigitna. Samuel, kung di ako pamagitna, baka mamaya nag-abot kayo. Magpasalamat ka nga dahil hindi ka inaresto ng mga pulis dahil nakalabas yung baril mo at nakasibilyan ka pa. Aba, at bakit nila ako arestuhin? May karapatan ako magdala ng baril. Militar ako. Militar! Oo nga, ilagay naman natin sa lugar. Nakasibilyan ka Hindi ka authorized magdala ng baril pag nakasibilyan. O pwede man dapat nakatago lang. O kaya dapat nakalagay sa bag. Kapitan, makakalis ka na. Baka kung saan pa umabot to, Kapitan. Sige. Pasensya ka na. Kinabukasan, bumalik na si Samuel sa destino at ang inuwi niyang babae hindi pumayag maiwan sa kanilang bahay. Mag-iingat kayo, Tay. Mami Kiana. Kayo mag-iingat dito, ha? PJ, yung palagi kong utos sa'yo. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo ang lola mo, ha? At balang araw, magiging sundalo ka rin. At ipapamana ko sa ito. Opo, Tay. Sige po. Fast forward. Lumipas ang 3 buwan. Kaarawan ng batang si PJ. Hindi dumating yung tatay. Tapos nasabay pang narinig nila sa radyo na nagkaroon ng barilan sa Mindanao. Tiyempo, doon pa noon nakadistino si Samuel. Hindi tuloy masaya yung bata sa kanyang kaarawan. PJ, apo, bakit di ka nakikipaglaro doon sa mga kalaro mo? Lola, matanda na po ako. Ayoko nang makipaglaro sa kapwa ko bata. Tsaka advance ang isip ko, Lola. Ang sabihin mo, apo, hindi lang dumating ang tatay mo. Oo nga, Lola. Tsaka isa pa. Narinig ko sa radyo, may mga nagbabarilan na naman daw sa Mindanao. Tapos, doon pa mismo nakadistino si Itay. Naku, huwag kang mag-alala sa tatay mo. Hindi yan tinatablan ng bala. Imposible. Imposible yun. Walang taong di tinatalaban ng bala. Yun ang totoo. Basta wag mong isipin na mapapahamak ang tatay mo. Kaya niya ang sarili niya. Opo, Lola. Kinabukasan, may pumuntang mga sundalo sa kanila. Ipinababatid sa kanila na nawawala raw si Samuel, pero lahat ginagawa raw nila upang mahanap ito. Mabilis na kumalat sa kanilang baryo ang balitang yon. Kaya nga't, yung loko-loko nitong kumpare na si Turo, palaging inaasar ang batang si PJ. PJ! Ano balita sa papa mo? Alam nyo, mga brad, nung umuwi si paring Samuel nung nakaraan, nako, nakakatakot kay inuman. Baliw na, mga pare. Oh, baliw? Oo, pare. Sabi ko nga, may warsyak yata siya. Aba, nagalit sa akin? Tutukan ba naman ako ng baril? Alam mo, PJ, wala na yan tatay mo. Hindi na yan makakauwi. Baka kinain na yan ng mga rebelde sa Mindanao. Sobra ka naman. Magkumpare pa naman kayo ni Itay. Inaanak niya yung anak mo. Tapos ganyan ka kung magsalita. Imbis na mag-alala ka, binubuli mo pa ako. Sinasabi ko lang yung totoo, PJ. Yung mga tao sa Mindanao, lalo yung mga rebelde, kumakain ng tao yun. Sigurado ako ron, wala nang natirang laman sa tatay mo. Baka pati buto at ulo at mata, kinain ng mga rebelde. Hindi totoo yan. Buhay pa ang tatay ko. Nararamdaman ko, uuwi siya rito ng buhay. Uuwi siya rito. Ko rin, masakit ang umasa,
Pero dapat iniwan na rito ni paring Samuel yung magandang batang kasama niya. Para ngayong wala na siya, ako naman ngayon ang papasok sa buhay niya. Mas baliw ka pa sa tatay ko, Turo. Meron kang asawa, gusto mong asawahin yung kasintahan ni Itay? Talagang ganun ang lalaki, PJ. Kaming mga lalaki, espesyal sa mga katulad naming ganito, maliban sa'yo. Parang nakikipaglaro lang kami. Gusto lang namin tanggalin yung init ng katawan at hindi mo pa naiintindihan yon, bata. Ngayon, maniwala ka sa akin. Hindi na babalik yung tatay mo. Hindi na, kasi kinain na yon ng mga kalaban nilang rebelde sa Mindanao ng dahil sa gutom. Di ba mga pare? Oo, wala na yun. Sigurado yun. Pag umuwi yung tatay ko, isusumbong ko kayo. O di magsumbong ka. Ikaw, Turo, magkumpari pa naman kayo. Sasabihin ko kay tatay pag uwi niya, bariling ka sa muka. Abalo kong bata ito ah. Halika nga rito! Nagtatakbo ang batang si PJ papauwi. Mabilis niyang sinumbong sa lola niya ang mga nangyari. Totoo ba yun, Lola? Yun daw mga nakalaban nila Itay sa Mindanao, kumakain daw ng tao. Hindi totoo yon, PJ. Huwag kang naniniwala sa mga baliw dyan sa paligid natin. Si Kuya Turo kumpare pa naman siya ni Itay. Tapos type niya raw si Mama Kiana. Ay nako, wag mo na silang patulan. Antayin nating mahanap ang tatay mo ng kapwa niya sundalo. Lumipas ang isang buwan. Tila ba nawawalan na ng pag-asa ang maglola dahil wala pa ring balita sa pagkakawala ni Samuel. Hanggang sa isang araw, nagtungo sila sa isang albularyo upang pahulaan kung buhay pa ba si Samuel. Manong, nakita mo ba? Kung nasya na ang anak kong si Samuel? Buhay pa siya. Sabi ko na nga buhay pa si Itay. Oo, buhay pa siya. Pero pagod na siya. Anong ibig niyong sabihin? Ang iyong amay kasalukuyang pinahihirapan ng mga rebelde. Ganon? Bakit di siya makuha ng mga kasamahan niyang mga sundalo? Bakit di ba nila alam kung nasan si Itay? Ginagawa naman siguro ng lahat ng mga kasamahan niya para makuha ang tatay mo, PJ. Ang problema, nasa pusod ng kagubatan ng tatay mo kung saan tanging mga rebelde lang ang nakakaalam ng lugar na yon. At isa pa, sadyang napakadelikado ng lugar na yon kaya siguro hindi mapasok ng mga militar. PJ, ilang taong ka na? 15 po. 15. Alam mo bang, siya nakikita ko sa'yo, pwede kang maging isang katulad ko. Aba, wag mo naman hamakin ang apo ko. Wala akong plano na maging isa siyang albularyo na katulad mo. Rita, yun ay base sa aking nararamdaman. At kung susundin niyo ang aking utos, may posibilidad na ang batang to ang makakuha sa kanyang ama. Pwede ba talaga? Wag apo, wag. Hindi pwede, Lola. Kung hindi siya makuha ng mga kapwa niya sundalo, ako ang kukuha kay Itay. Maniwala ka sa akin, Rita. Malaki ang posibilidad na manahin ng apo mo ang lahat ng meron sa akin. Mararanasan niyang hindi talaban ng bala, hindi tablan ng mga patalim na gawa ng tao, at matutulis ng ngipin ng mga aswang. Sa pamamaraan na yon, nakakasiguro ako, Rita, na kayang labanan ng batang si PJ yung mga rebelding nagkulong sa kanyang ama. Matanong ko lang sa'yo, gaano katagal ang pag-aaral para matutunan ng apo ko ang meron sa'yo? Sapat na yung 1 taon. 1 taon? Sa palagay mo, buhay pa kaya si Samuel noon? Base sa aking nakita, Rita, pinahihirapan lang doon si Samuel.
ginagawa siyang alipin at sa nakikita ko wala pa siyang plano patayin ng mga rebeldeng nagkulong sa kanya. Siya nga pala, Rita, hindi sila basta mga rebelde lang. Sila'y uri ng rebelde na kumakain ng hilaw na laman. Ano? Kung ganon, totoo yung sinasabi ni Kuya Turo? Bakit? Anong sabi sa'yo? Sabi, yun daw mga nakalaban nila Itay sa Mindanao, yung mga rebelde na yung kumakain daw ng hilaw na laman nang dahil sa gutom. Marahil ganun nga. Pero magpahanggang ngayon buhay pa ang tatay mo at nararamdaman at nakikita yon ng aking isipan. Hindi siya kayang kainin ng mga ito. Marahil nakuha lang ang baril niya at napasuko, pero ang gamit niyang Antigo de San Benito nasa sa kanya pa rin. Dahilan yon ng pagkunat ng kanyang balat, kaya't nakakasiguro kung hindi tatalab ang anumang bagay na gagamitin ng mga rebeldeng aswang sa kanyang katawan. Sige. Gusto ko pong matuto, Manong Igme. Sige, magsisimula tayo. Kahit bukas na bukas. Teka, paano ang pag-aaral ng apo ko? Kung kaya niyang pagsabayan ng pag-aaral sa eskwela at pag-aaral ng lihim na karunungan, mas mabuti. Kinabukasan nagsimula na nga sa pag-aaral ang bata. Unang araw pa lang nito, meron agad na puna si Manong Igme. Nakakapagod. Ano to? Akala ko ba mag-aaral ako ng lihim na karunungan? Bakit pinatatakbo niyo ako ng ganon tapos pinagbibitbit niyo ako ng mabigat na bagay? Dahil sumoshortcut na tayo. Po, paano sumoshortcut? Hindi mo na kailangan pang aralin ng mga nakasulat dito sa librong ito. Mabilis mo itong makukuha. Kapag tapos niyan, huwag ka mag-alala. Bibigyan na kita ng isang mahalagang gamit. Gamit? Oo, gamit pang kabala. Ipapamana ko sa'yo ang ibinigay sa akin ng aking kaibigan. Ano po yan? Kami lang ang meron nito. Ito yung tinatawag na batoo mong nagbabaga. Oo nga no. Saan po yan ang galing? Ito ay nanggaling sa kaibigan ko sa norte, isang malakas at mahusay na albularyong si Canole. Ipapamana ko ito sa'yo. Teka. Bakit po? Oh, nabanggit ko lang ang pangalan niya. Bigla ko namang naramdaman ang kanyang presensya. Sigurado ako, ang presensya na yon ay kay Canole at wala nang iba. Manong Igme! Si Canole yon! So yon! Halika, PJ, ipapakilala kita. Dito nakilala ng batang si PJ si Canole. Ultimong si Canole na rin ang nagsabi na merong magandang patutunguhan ang batang to balang araw. Mahahasa sa karunungan lihim at makakatulong sa kapwa. Magaling, Manong Igme. Nakakuha ka ng isang disipulo na karapat-dapat. Alam mo, may nararamdaman ako sa batang to. At kung hindi ako nagkakamali, marahil ama nito o tiyuhin nito ang nabahagyan ko ng Antigo de San Benito. Oh, ama niya yon. Ang ama niya kasalukuyang nasa kustodiya ng mga rebelde. Ha? Anong pangalan nun? Samuel. Si Samuel ang tatay ng batang to. Samuel? Oo, tama. Meron ako nakilalang Samuel. Nung trainer pa lang siya noon. Baka training? Oo, training, sorry. Matandaan ko. Pinamahagian ko siya ng Antigo de San Benito. Sa madaling sabi ba, bihag siya ngayon ng mga kalaban, ganun ba? Opo, maestro. Kaya po ako ngayon nag-aaral ng lihim na karunungan. Gusto ko, ako mismo ang makakakuha kay Itay. Hindi siya mahanap ng mga kasamahan niyang sundalo. Manong Igme, Nasaan na kayo? ilang araw nang nag-aaral ng batang to? Araw pa lang ba?
Buwan o magtatapos na? Ngayon pa lang. Kung ganon, ako na ang nagsasabi sa'yo. Shortcutin mo na. Mahusay ang batang to. Mabilis siyang makaintindi ng mga bagay-bagay. Iyon na nga ang gusto ko mangyari. Kanole, ipapamana ko sa kanya ang batoo mong nagbabaga. Ayos! Ilan taong ka na, iho? Teka, bata pa ito. Mukhang pwede pang ibaon. Pwede nga siguro. Unang araw pa lang ni PJ yon, pero agad siyang nakatanggap ng isang mahalagang mutya. Ibinaon sa kanya ni Kanole yung nagbabaga na batoo mo. Walang naramdaman yung bata nang ibaon ito sa kanya. Pero nagbago ang pakiramdam ng katawan. Sabi noon ng batang si PJ, hindi siya nakakaramdam ng pagod. Pakawarin niya'y napakatigas ng katawan niya. Tapos nakakabuhat siya ng mga mabibigat na bagay. Sinabi rin ni Kanole, dapat 1 linggo lang ang magiging pag-aaral ng batang yon dahil kailangan na siya ng kanyang ama. 1 linggo ang lumipas. Nakapagtapos na ang bata. Ayon na rin yon sa kagustuhan ni Manong Igme at Kanole. Pag-uwi ng bata sa kanila, nakita na naman nito si Turo at ang mga barkada niyang nag-iinuman sa tabi ng bahay. Uy! PJ! Aba, mukhang tumigas tayo ng konti ah. Umitim ka bata, lumaki pa yung katawan mo. Ano ka, nag-gym? Anong ginawa sa'yo ng gym instructor? Biglang lumaki yung katawan mo. Turo, wag mo akong pikunin ha. Baka magsisi ka. Aba! Mga pare, mayabang pala tong anak ng kumpare ko eh. Panatang ko to eh. Wag pare, maawa ka naman dyan. Bata lang yun eh. Di pare, mayabang eh. Inupakan ni Turo ang batang si PJ. Sinalo lahat ng muka ng bata ang suntok nito. Kahit gaano kalakas ang suntok ni Turo, hindi man lang natinag yung bata. Walang yakang bata ka! Pinagod mo ako! Ang tigas mo! Hindi ka man lang tinablan? Turo, hindi na ako yung batang PJ na binubuli mo dati. Pasensya ka na. Oo, sinalo lahat ng mukha ko yung suntok mo at alam ko meron kang hawak na maliit na bato. Pero pasensya ka na. Hindi ako dinalaban eh. Ngayon, hindi kita lalabanan. Mahaba ang pasensya ko. Base na rin yan sa turo sa akin ng aking maestro na si Igme. Alis na ako. Yabang pala ng batang to eh! Nakatikim na naman ng suntok sa likod yung bata. Kaya't nang ito'y bumalikwas. Humalipaw ang kaliwang kamay ng bata at tinamaan si Turo sa dibdib. Dahilan kung bakit hindi ito makabangon. Mga pare, tulungan niyo ako mga pare. Yan ang dapat sa'yo. Inuubos mo pasensya ko. Lumakad yung bata papalayo ng parang walang nangyari. Biglang sumambulat ang balitang yon na yung isa sa lesenggero sa kanilang baryo'y na ospital nang dahil lang sa bata. Tinagurian ng bata na yon na si PJ Batoomong. Kumalat din kasi ang balitang may nakabaon na Batoomong nagbabaga sa katawan ng bata. At nang dahil doon, inisip ng iba na meron itong kakaibang kakayanan. Kaya't yung ibang mga tao sa kanilang baryo nagpupunta sa bahay nila upang magpagamot. Nako! Hindi po nang gagamot ang apo ko! Lola? Akin to. Susubukan ko, Lola. Hindi lang naman lakas ng katawan ng itinuro sa akin ni Maestro Igme. Meron din siyang tinuro sa akin ng mga salitang Latin. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng salitang yon kaya ko magpagaling ng mga nakulam. Gulat na gulat ang lahat dahil yung matandang nakulam nagsuka ng napakaraming maliliit na kuko
na para bang tinabas sa kuko ng tao. Tapos, meron ding mga gupit-gupit na buhok. Pagkatapos nun, yung nakulam na matanda ay unti-unting bumalik sa dati ang itsura. Hinangaan ng marami ang batang si PJ, kaya't nadagdagan pa ng nadagdagan ng pasyente niya nung araw na yon. Kinabukasan, niyaya ni PJ ang lola nito na pumunta sa kampo upang tanungin kung ano na bang nangyari sa kanyang ama. Ayon sa sundalong nakausap niya, magpahanggang ngayon hindi pa raw nakikita si Samuel, kaya tinanong ni PJ kung saan gawi, kung saan lugar ang pinangyarihan. Nagtaka yung sundalong kausap kung bakit. Tila ba merong katanungan sa kanyang isipan kung bakit tinatanong yon ng bata. Ganun pa man, sinabi rin nito kung saan nangyari at walang kaide-ideya ang sundalo na plano niyang hanapin ang sariling ama sa Mindanao. Lola, hindi na po ako makapag-aantay. Hahanapin ko si Itay. Pero PJ, Lola, hindi siya kayang kunin ng mga sundalo. Ako ang gagawa ng paraan. Dadaan ako kay Manong Igme. Dumaan si PJ kila Manong Igme. Humingi pa ito ng dagdag proteksyon at kaunting panalangin. Mag-iingat ka, PJ. Hindi basta mga kalaban doon. Kung gusto mo, samahan kita. Hindi na po. Kaya ko na po ito. Maraming salamat po sa mga pinagkaloob niyo sa akin na kaalaman. PJ, naniniwala akong makukuha mo ang ama mo. Mag-iingat ka. Opo. Bumiyahe ang batang si PJ papunta sa Mindanao. Rekta niyang tinungo ang lugar ng pinangyarihan. May mga kabahayan pala doon na malapit sa lugar. Nagtanong siya sa pinakamalapit na kubo. Nagkataon na isang bata lang din ang naroroon. Pwede magtanong? Magandang araw po. Magandang araw. Teka, dayuhan ka ano? Matanong ko lang. Doon ba sa gawin na yon? Doon nangyari yung barilan ng mga sundalo at mga kalaban? Oo. Bakit? Kilala mo ba tong picture na to? Hindi. Pero sundalo yan, di ba, naka-uniforme? Siya ang tatay ko. Si Samuel. Matapos sabihin yon ng batang si PJ, yung kausap nitong batay tinalikuran siya. Nakaramdam siya rito ng kakaiba. Kunwari nagpaalam siya na aalis na. Pero ang totoo no, nandun lang siya sa likod ng pintuan at nakikiramdam. Hindi nagtagal. Yung bata sa kubo ay biglang nagsalita. Nandito yung anak ng sundalong naiwan. Sigurado ka? Nasaan? Nandun sa harapan. Sige, dito ka lang. Sa kubo na yon may lumabas na isang lalaking payat. Nang makita nito si PJ nang nakatalikod, hinawakan nito yung ulo niya, sabay sabing, "Anak ka pala ng sundalo?" "Oo." "Nakakapasok ka." "Napasok ka? Bakit? Kasi aswang ka, ganun ba?" "Hindi naman. Bakit nandito ka? Hinahanap ko tatay ko." "Ganun ba? Gusto mo siyang makita?" "Oo. Bakit di nyo tinuturo sa mga sundalo kung nasa ng lokasyon ng tatay ko?" "Ganito lang yun. Kaya hindi namin tinuturo. Mamamatay sila ron. Ngayon, desidido ka palang makita ang ama mo. Halika, sumama ka sa akin. Magtiwala ka sa akin." Kahit alanganin ng batang si PJ,
Sumama pa rin ito sa lalaking ni maski pangalan na hindi niya alam. Mula roon sa kabahayan na yon lumakad sila ng mahigit 3 oras. Doon na pagtanto ng bata yung sinasabi ni Manong Igme na ang kanyang ama ay nasa kaloob-looban ng gubat. "Madilim na! Pusod ng gubat to!" "Oh, huwag ka mag-alala. Malapit na tayo. Doon na lang sa gawiron." "Sige." Nang marating nila yung lugar, nakita niyang halos 7 kubo lang yun. "Nandun ang tatay mo." "Teka, sino mga nakatira dito?" "Hoy bata, huwag mo kong linlangin. Alam ko na alam mo kung sino mga nakatira rito. At alam ko rin na nararamdaman mo sila." "Sino ka ba? Gusto kitang makilala ngayon." "Ako nga pala si Torion. Ako ang pinuno dito." "Halika, ihahatid kita sa tatay mo." Sinundan sila ng hindi bababa sa 10 lalaki habang naglalakad. Nagtungo sila sa likod kung saan merong kulungang kahoy na napapalibutan ng napakaraming baging. "Ayun ang tatay mo. Gusto mong pumasok sa loob?" Tay! Tay! Sino ka? Tay! Si PJ to, tay! Pumasok ka na! Tinadyakan si PJ kaya ito nakapasok sa loob. Nag-akapan silang magtatay at takang-taka noon si Samuel kung paanong nakarating doon ang anak niya. "Tay, hindi na importante yun. Ang importante nandito ko ngayon para kunin kayo. Tay, paano nangyari to? Hindi ba't meron kayong gamit?" "Oo anak, kaya lang itinapon ni Kiana. Kaya ito nangyari sa akin." Ano? Kaya naman pala. "Anak, anong nakain mo't pumunta ka rito? At paano mo ito natantun?" "Dahil sa akin yun, Samuel." "Ikaw? Anak, nagtiwala ka sa taong yan? Siya ang pinuno rito sa lugar na ito." "Ngayon, hindi ka namin magalaw-galaw. Yung anak mo na lang." Huwag ang anak ko!" "Tay, sabi ni Manong Igme, nasa iyo pa raw ang gamit mo. Kaya raw hindi ka magalaw-galaw dahil makunat ang balat mo." Hindi ko alam." "Sandali, tay." Hinawakan ni PJ ang dibdib ng tatay hanggang sa meron siyang naramdaman. "Tay, Oh, tignan mo yung dibdib mo." ha? Teka, paano ito napunta rito? Alam ko, kinuha to ni Kiana." "Tay, nandito lang ang Antigo de San Benito mo at ang gabay niya. Binabantayan ka." Ha? "Hoy, anong pinag-uusapan niyong mag-ama? Napakasarap sa pakiramdam na makakain ng sariwang laman, lalong-lalo na ang batang katulad mo." Hoy! Wag mong gagalawin ang anak ko! "Aba, Samuel, may lakas ka pang sumigaw?" Dahil sa alam na ni Samuel na bumalik na ang kanyang Antigo de San Benito, biglang lumakas ang katawan niya. Maniwala kayo o hindi, yung kulungang kahoy na napapalibutan ng malalaking baging, agad na tinaob ni Samuel. Yung mga piraso noon, pinulot niya't hinampas sa puno ng aswang sa lugar na yon. Unti-unti nang sumusugod ang mga kalaban nila. Nagtulong yung mag-ama. Pinaghahampas nila ang sumusugod na aswang hanggang sa may naisip yung bata. Nagulat yung ama niya sa galaw ng anak dahil nang suntukin niya yung isa, tumagos ang kamao nito sa likod. Ganon din ang nangyari sa iba pang sumusugod.
Anak, paano? Tay, isa na ho akong ganap na albularyo at marami akong natutunan kay Manong Igme. Ganun ba? Tay, dumarating na yung marami. Tumakas na tayo. Sinubukan ng magtatay tumakas, pero mabilis silang napalibutan ng maraming kalalakihan. Yung iba may mga bitbit na baril, tapos yung iba na ang itsura. At hindi lang yon, maging sa itaas ng bahagi ng kubo at ng puno, may mga lalaking nanggagapang. Huwag nyo na subukan pang tumakas. Ibigay nyo na sa amin ang sarili nyo. Parang narinig ko kanina. Albularyo ka na, bata? Talaga ba? Sige, bibigyan kita ng maayos na laban. Isa-isa lang. Walang tutulong. Kapag nakalampas ka at napatay mo sila lahat sa pamamagitan ng kamay-kamay, palalayain ko na kayo. Sige, at ako ang lalaban. Hindi. Ako ang lalaban, anak. Hindi na, itay. Alam kong pagod ka at masakit ang katawan. Ako nang bahala. Isa-isang nilabanan ni PJ ang sumusugod. Napakalakas ng batang yon. Tigi-tigisang suntok lang ang pinakakawalan niya. Kapag tinamaan sa dibdib ang kalaban, tumatagos yun sa katawan, at kapag mukha naman ang tinamaan, natatanggal yung ulo sa katawan. Kapag sipa naman ang ginawa ni PJ, nahahati ang katawan ng aswang. Nang mapansin yon ng punong aswang na si Toryon, inutusan niya yung may dalang baril na pagbabarilin ang magtatay. Sinunod naman ito ng mga aswang. Pinagbabaril yung magtatay. Hindi sila nakakilos ng oras na yon, pero hindi nila akalain na maski isang bala ay walang tumama sa kanila. Hindi kami nakakatama! Punong Toryon! Imposible! Kinuha ni Toryon ng isang mahabang baril at pinagbabaril yung magtatay. 4 na di pa lang naman ang pagitan nila, pero hindi makatama si Toryon at para bang may sariling buhay yung bala na tila ba iniiwasan ang magtatay. Hindi ito maaari! Ngayon, magsabay-sabay na kayo. Nagsabay-sabay ang mga aswang maliban sa punong aswang. Sabay din yung magtatay na lumaban. Napakalakas noon ni Samuel at ng batang si PJ. Kapag nakakadampot si Samuel ng kalaban, dinudurog niya yung ulo nun sa pamamagitan ng malaki niyang kamao. At yung iba, kapag bumagsak na at wala ng buhay, hinahawakan niya yung paa at ilang beses na hinahampas sa lupa. Ang batang si PJ naman, nang sugurin siya ng 3, nagkaumpug-umpugan dahil hindi nila nakita si PJ at bigla itong nawala sa kanilang paningin. Nandito ako. Kapag nakita ka namin, talagang kakainin ka namin. Nandito ako. Halika rito! Nandun pala sa tabing puno ang batang si PJ. Kaya't nang sumugod yung 3, hindi sila nakaabot. Maniwala kayo o hindi, yung 3 sumugod ay biglang natugnaw ang katawan. Ako ba may gawa nun? Wala naman akong ginawa. Anak, paano napugnaw ang katawan ng mga yon? Hindi ko alam, tay. Sige, lumaban lang kayo. Dito lang kami ni Mang Igme. Sige, nandito lang kami bilang gabay. Mang Igme? Kanole? Sige, kaya mo yan. Opo! Mas lalong lumakas ang loob ng magtatay nang makita nilang meron silang kasangga sa laban. Unti-unti nang umaatras noon ang kalaban at si Toryon ay bigla ring nawala. Akala mo siguro, Toryon, makakatakbo ka? Saan ka pupunta? Sino ka? Anong sino ka?
Ilang beses na kitang binigyan ng babala. Hindi ka pa rin nagtino. Kung hindi ka kayang patinuin ng mga militar at kung hindi ka nila kayang hulihin, pues papatayin na lang kita. Ikaw pala, Nolesto. Oy, long time no see. Oo, at ito na ang pinakahuling beses na magkikita tayo. Bibigyan kita ng pagkakataon, Torion. Sige, ipakita mo kung sino ka. Hahayaan kitang makalayo. Salamat! Salamat, Nolesto! Gamit ang malalaking pakpak ni Torion, nakalayo ito sa lugar na yon. Bakit mo siya pinakawalan? Huwag ka mag-alala, Samuel. Hindi makakalayo yan. Akong bahala sa kanya. Naubos na ang kalaban sa lugar na yon. Kaya tuwang-tuwa noon si Manong Igme. Sabi niya sa kanyang sarili, tagumpay ang pag-aaral ng bata. Kanole, nakalaya. Huwag ka mag-alala. Andito lang ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sa mga punto na yon, si Torion pala'y nabalalak sa isang malaking puno at hindi siya basta makawala. Hoy! Bumaba ka na riyan. Ayaw mo? Puputokan kita. Kung iniisip mong hindi ka tatablan ng bala ko, nagkakamali ka. Babad to sa orasyon. Kaya bumaba ka na dyan. Bumaba noon si Torion at labis itong humihingi ng tawad sa magtatay. Kung ako lang, di na kita mapapatawad. Total, noon pa kita pinagsasabihan eh. Pero ako, matagal nila akong pinahirapan. Pero kung nung una, nadiskubre kong kusang bumalik sa aking katawan ang aking Antigo de San Benito o di sana, matagal ko na silang pinatay. Pasensya ka na, Torion. Gusto ko ring iparanas sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin noon. Teka lang, Samuel, maawa ka sa akin. Naawa ka ba sa akin? Kung paano niyo ako pinahirapan? Nakikita ko rin halos gabi-gabi. Meron kayong kinakain na buhay na tao. At ang hinding-hindi ko makakalimutan kung paano niyo pinapak yung bata sa sinapupunan ng babae. Hindi kayo mga tao. Ang tingin niyo sa amin, masarap na baboy. Wag! Dapat ko na tong gawin. Kalaban din kayo ng lipunan at ng sangkatauhan. Anak, Tay? pahiram nga ako ng nasa tagliran mo. Heto Tay. Teka, anong gagawin mo sa akin? Pasensya ka na, Torion. Alangan namang iiwas ko pa sa ito. Dahil sa hindi noon makagulapay si Torion at nakadapa ito. Napakasarap sa pakiramdam ang makitang patayin ng taong nagpahirap sa akin ng mahabang panahon. Akala mo siguro, hindi ako makakaganti sa iyo, Torion. Pagkatapos noon, pinagsusunog nila ang lahat ng bahay. Tapos mabilis nag-report si Samuel sa kampo. Akala ng mga kasamahan niya, matagal na siyang patay dahil itinigil na rin pala ang paghahanap sa kanya. Nang dahil sa ito'y nakasurvive at hindi rin makapaniwala ang mga kasamahan sa kanyang experience, mas pinili na lang niya magretiro ng maaga. Ito yung tinatawag na mandatory age retirement. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang inyong commander. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. 0948 52 30 887. Yan po ang aking WhatsApp at Viber. Diyan lang po kayo pwedeng kumontak sa akin.
kung kayo po ay merong kailangan upang hindi po kayo naloloko. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Enjoy listening.